Welcome to my channel, supposedly our channel, pero in today's video wala po si Alan, nasa school, mamaya pa yun uuwi. Itong video na makikita ninyo, supposedly ito po ang continuation ng live ko last Friday, pero sad to say, na-delete po yung video. Yung naka-follow sa akin last Friday, pumunta tayo first sa Toko. Toko ang tawag dito sa Holland ng Asian store. Pagkatapos pinakita ko pa yung Catholic Church, doon yung malapit sa Asian store. At pumunta tayo sa Crowdfat. Yung bumili ako ng sweetener ni Alan. Tapos ine-end ko na yung video dahil nag-low battery ako. Pagkatapos doon, pumunta pa ako sa supermarket, may binili ako. So, pagdating ng bahay, gumawa ako ng video para supposedly is yung continuation ng live ko. Pero, yeah, sayang. Pero, meron pa naman tayong ibang araw, di ba, mag-live. Para naman makasama kayo kung saan ako pupunta. Makikita din ninyo yung mga surroundings, yung paligid ng Holland, lalo na summer na dito. At yeah, enjoy po sa video namin today, yung makikita ninyo after this. At sana magustuhan ninyo, and yung naka-follow po sa live ko last Friday, thank you very much po. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please subscribe our channel po. Maraming salamat at see you our next video. Bye! Before natin i-continue ang video, shoutout muna tayo sa aming mga subscribers. Shoutout kay Mel Chan, JP1074, Daryl Pedro, Jen Zarven, Zani May 7666, Micaela Faye Villarobia, Jessica Lardizabal, It's Simply Tricky TV, Lang Arqueta at Sandra Ato. Sana tama yung pag-pronounce ko sa mga pangalan ninyo. Yung mga hindi nakasali sa pa-shoutout ko, don't worry po, meron po tayong next video. So, abangan po ninyo yun. Salamat! Nandito na ako guys! At nandito na rin yung mga binili ko sa Lee Warden. Pasensya na kanina yung sa live ko. Sa next time po, bibili na ako ng tamang holder ng cellphone ko sa kotse. Para naman maganda yung view. So, ang first na pinuntahan natin is yung Asian store. Ang tawag dito sa Netherlands is Toko. So, yung binili ko is yung lumpia wrapper kasi gusto ni Det na gagawa daw ako ng lumpia para sa kasamahan niya sa trabaho. And itong cassava, kasi yung kaibigan ko na Pilipina, inimbita tayo sa birthday party ng anak niya. So, gagawa ako ng peachy cones. So, abangan po ninyo yung video. At ito yung nakita ko na hotdog, jumbo hotdog, galing Pinas. O galing Pinas or ginawa sa Pinas. So, mabuti naman at meron ding hotdog, diba, sa Asian store. So, try natin to next time. So, ilagay ko muna sa freezer ha, sandali.
So, oh, by the way, kanina yung pag-live ko is wala si Ala, nasa school siya. At after sa school, dediretso na yun sa, ihatid siya sa taxi sa papa niya. And magstay siya doon Saturday, Sunday, at Monday morning. Then, Monday afternoon, after school naman, nandito siya sa akin. So, yeah. Ang next na pinuntahan natin is yung Crowdfat. Yung Crowdfat is para siyang 7-Eleven, pero ang 7-Eleven sa Pinas is usually pagkain, di ba? Ito kasing Crowdfat is para siyang drugstore na may mga kosmetika, parang ganun, mga chocolates, mga makeups, mga, yeah, parang, anong tawag yung isang drugstore sa atin? Watson? Yeah, I think Watson. Parang the same na rin. At yung binili ko is itong Bangbang. Bangbang ang pangalan ng popcorn. Popcorn siya na ang flavor is butter coconut. Binili ko to kay Der kasi mahilig siya sa mga coconut flavor. So, ito siya. And yung sweetener kay Alan. Si Alan hindi gumagamit ng yung ordinaryong asukal sa tiyan niya, sa tea. Yung ginamit niya talaga is sweetener. Ito. And next is Mercy chocolate kasi may bibigyan ako. Ito siya is limited edition coconut collection. Itong Mercy chocolate. And may nakita kong ito siya, maliliit na mga jam, mga iba't ibang klaseng prutas na ginawang jam. Handy ito pag mag-travel, ganun. Ito. Maganda din ito pasalubong sa Pinas. So, ito lang. At yung na-end ko yung live kasi nag-low-bat battery na ako. So, after doon, yung pag-live ko, nagpunta ako sa supermarket at nakita ko itong melon. Ang tawag nito is cantaloupe melon. Tama ba yung pag-pronounce ko? Cantaloupe or cantaloupe melon. So, whatever. Ito, i-slice natin. Tapos, tikman natin kung matamis ba. Kasi sabi nila, ito ang pinakamatamis na melon. Juicy daw itong klaseng melon. So, i-try natin. Para siyang, yung sa loob, yung kalabasa, di ba? Orange ang nasa loob. Sandali. Ito natin ilagay yung balat ng melon. I hope masarap to, guys. Uso talaga basta summer dito sa Ulan. Ito na mga uso na prutas. Yung melon, yung avocado, yung mangga, at pineapple. Yun, hindi masyadong mahal pag summer. Pag winter naman, ito ang pinakamahal na prutas. Saglit lang po. Dito ko ilagay sa lalagyan para ilagay ko mamaya sa refrigerator. Si Alan hindi kumakain pag hindi pa na-slice. Gusto niya ready to eat na. Pero tikman natin kung masarap pa, guys. Kung matamis. Diba?
Ito nga yung sabi nila, very juicy na melon. Very juicy. Okay to guys, pag nagugutom ka, ito ang kakainin mo. Very healthy pa. Kaysa junk foods or mga cookies. Masarap din to i-shake. Smoothie. Mas masarap to pag malamig. 'Di ba? Fruit salad. Fruit salad, lalagyan ng iba't ibang klaseng prutas, mga pineapple, mangga, avocado, bites na. Meron pang ganito sa Pinas, yung cantaloupe melon or cantaloupe melon. Ang nakita ko lang kasi sa Pinas, yung ano ba yun, yung green sa labas at pula sa loob. Yun lang ang normal na melon sa Pilipinas, di ba? Pero kung meron sa Pinas, ano naman ang tawag? The same din, di ba? Cantaloupe melon o may ibang tawag na klaseng melon. So by the way, kaya nga yung pinakita ko na Asian store sa Leeuwarden, maliit lang yung supermarket, tapos may isa pang hinahanap ko pero wala sila. Yun lang ang disadvantage pag maliit lang yung tindahan, hindi kompleto. Hindi katulad sa Almira, yung last time na video namin, yun, yung mga big cities, Almira, Amsterdam, yun, mga malalaki yung mga toko, yung Asian store nila, kompleto talaga. So, may hinanap ako pero wala sila, sayang. Next time na lang siguro. At yeah, yung kanina, yung pag-live ko, yun din ang uso dito pag summer, yung tulay palaging mag-open dahil nga sa mga barko, dahil magsa-summer na. Palaging traffic. Siguro maghintay ka ng depende kung ilang barko ang dadaan. So kung marami, siguro mga maximum 15 minutes, 20 minutes ka maghintay. Pag may appointment ka, late ka talaga. So kailangan early ka lalabas ng bahay. So, tapos na at ilagay natin dito sa lalagyan. Pero mag-gloves tayo guys para hindi madali masira yung prutas. Mag-gloves tayo para hindi madali masira. Kasi sayang din. Sayang kung itatapon lang. Usually, pag ganito, pag ilagay mo sa container, ang expiration ba? Kung pwede, kainin mo to 2 days. 2 days, 2 to 3 days. Pag more than 3 days na, baka mapanis na. Sayang lang kung itatapon. Tikman natin. Very juicy talaga.
Kasi sabi nila, ito ang pinakamatamis at juicy na melon. Mm. So, i-end ko na i-end ko ng video, guys. At thank you sa support ninyo kanina sa live. At yeah, see you our next video. And thank you for watching. Bye!